Hello, mga kapwa ko rider at mga kapwa ko driver at mga kapwa ko trailer driver at sa lahat ng mga road user. Your driving concern is our driving concern. Araw-araw ay may na-aksidente. Ang dahilan kung bakit tayo na-aksidente abang tayo ay nagmamaneho, kahit pa tayo ay nag-iingat. Ang hazard on the road. Ito yung susi. Once na pinasak mo yung susi dyan sa susian, inion mo, pinaandar. Once na inawakan mo yung susi ng motor o kaya four wheel o kahit na ano pa mang minamaneho at umandar, sa ayaw at gusto mo ay ma-encounter mo ang hazard on the road. Mayroon tayong tatlong klaseng hazard on the road. Ito yung moving hazard, non-moving hazard, at climate hazard. Ano ba yung moving hazard? Magbigay tayo ng mga halimbawa ng mga moving hazard. Mga bus, kotse, truck, trailer, van, tanker, bisikleta, motorcycle, truck ng bumbero, mga taong natawid sa pedestrian, at ang lahat ng klaseng ayop, kung ano namang uri ng ayop. Lahat ng gumagalaw ay ang tawag dyan ay moving hazard. Ito yung mga video nito na ito yung mga alimbawa ng mga moving hazard on the road na ma-encounter natin sa lahat ng kalsada o kahit saan lugar. Ito yung mga halimbawa ng video na mga moving hazard. Malinaw pa sa sikat ng araw na naintindihan na ninyo kung ano yung mga sinasabi nating mga moving hazard on the road. Ito naman yung lubang delikado na moving hazard on the road. Kailangan may knowledge at driving skill ang pagpasok sa loob ng roundabout. Hindi pwede ang utak kamote na hindi alam kung saan tatapak ng linya o kung saan pupunta. Kaya nga ialimbawa natin ang roundabout Quezon City Memorial Circle. Napakaraming aksidente nangyayari dyan sa loob ng roundabout ng Quezon City Memorial Circle. Ngayon, paano naman natin marirecognize kung ano yung non-moving hazard on the road? Sobrang dami ng non-moving hazard kung iisa-isain natin. Magbigay tayo ng halimbawa. Right bend. Kita sa video na kurbadang pakanan. Bago pa makarating sa kurbada ay makikita na ang warning sign na right bend para mag-reduce ng speed at mag-slow down roundabout. Bago pa makarating sa mismong roundabout ay makikita natin ang warning sign na roundabout para mag-reduce ng speed at mag-slow down. Roundabout. Ang roundabout ay isa sa mga non-moving hazard. Bakit?
Hindi naman gumagalaw ang roundabout. Pero, delikado pa rin. Napanood naman natin sa video na lumipad ang kotse. Hindi ko na isa-isaing ipaliwanag. Ang mahalaga, naintindihan nyo ang non-moving hazard on the road. Roundabout, intersection, stoplight, curb, detour, uphill, downhill, uneven road, etc. etc. Basta lahat ng hindi gumagalaw na possible danger, ang tawag diyan ay non-moving hazard. Siguro naman ay familiar na kayo sa climate hazard. Kahit hindi ko na ipaliwanag, alam ko naman na at alam nyo rin na lubang mapanganib kapag umuulan, may sunstorm, may fog, may smog. Ang visibility natin ay malapit na lang nakikita natin. Sa ibang bansa, lalo na sa Canada, ay nagyayelo ang kalsada. Mas lalong napaka-delikado ron. Ayan, dito sa Saudi, pag umulan ng isang oras, para nagiging dagat ang kalsada. Pinakikita sa video nito ang isang halimbawa ng climate hazard. Sobrang delikado magmaneho ng mabilis dahil napakadulas ng kalsada. Probable cause ng pag-jackknife ng trailer dahil sa ulan ay basang-basa ang kalsada. Sana maintindihan natin ang maging safety educated tayo at aware sa lahat ng dangerous situation on the road. Kaya tinuturo ko kung paano ma-recognize ang hazard and how to protect you from them. Sana naman ay suportahan nyo ang YouTube channel ko para makagawa pa ako ng maraming video na kapaki-pakinabang at makatulong sa ating buhay sa araw-araw. Higit sa lahat, ligtas ang may alam. God bless po sa lahat. More power.